nakabulastugan. Hindi malilimutan Hey. ang asarang na meron Parang ano, nasa pikulan. Boracay. Lalo na rin nung unang niligawan. Eh, good, ayan mga katoto, ayan. At dyan nagsiseryoso ang Karingay. usapan. Ang pagdadamayan. Ayan, that song is from Shackle. Ayan, pinamagatang tropa. Yung version na yun mga katoto is from Tropa Vibes. Ayan, reggae cover nila yan ng Tropa. Ayan, talaga namang ayun nga mga katoto, no, another episode na naman natin. Actually, season 2, episode 3 na. Parang kailan lang, 3. no? Yeah, agree. Parang kailan lang mga friends, no, na parang kaka-January, nag-episode tayo. And now, episode 3 na agad ng ating season. To, kumbaga, kung ikukumpara natin sa mga pinagsamahan natin last year, talagang medyo matagal bago tayo magkaroon ng episode. Pero this time, mga katoton, as much as possible, mas madalas na tayong magkikwento. And syempre, pag-usapang kwentuhan, hindi mawawala yung mga katoto friends natin na nakakasama dito sa ating podcast. Ayan, kaya naman sa ating mga katoto, kung also sa mga viewers natin, kung wala pa kayo dito, wala pa yung mga friends yun dito sa ating Facebook Live, no, itag nyo na sila dito para sama-sama tayong magkwentuhan for our today episode, Boyfriend of Friends. Ayan, alin nga ba ang mas matimbang sa'yo? Ayan, and speaking of mga friends, no, let's all welcome, ayan, unahin na natin yung ating matagal na nakakasama. Ito, first 3 episodes ng ating season 2, nandito na rin to eh. Talagang ultimate suki na rin natin talaga to. Let's all welcome, ayan, Boss CJ, ayan. Good evening. Gusto ko kagad i-shoutout si Ali Song. Hi Ali, na nasa chat natin. And ingat po for Ma'am Antoinette Dominguez Flores. Ingat po sila. Yun, ayan, from Flores Aqua Farm dito sa Bulacan. Ayan, happy viewing po sa inyo, tita. Ayan. And syempre, no, one of our ito yung katoto natin na mas sobrang sipag sa siguro sa pag-aaral mahilig siyang mag-research. Ayan. Well, it's nakakatawa naman din talaga. Kaya let's all welcome. Ayan, Carla. Ayan. Hello! Hi, guys! It's good to be back. Thank you, Jeff. Yeah, syempre naman. Ayan. Yan, again, sa ating mga katoto, andito na yung mga pangmalakasang katoto natin. And I hope, no, na itag nyo na ang inyong mga friends. And also, don't forget na i-share ang ating podcast sa inyong Facebook walls, sa inyong mga Facebook chats as much as possible. Nang sa gayon, tawag dito, mas madaming makakita ng ating podcast. And malay nyo, no, may marami din tayong mga katoto na makarelate dito sa ating kwentuhan. And speaking of kwentuhan, no, habang wala pa yung mga katoto natin na ito, i-share na natin kung ano nga ba yung kwento or story ng ating katoto mula sa Reddit. Ayan. Yan. Sabi niya dito, ayan, mula sa ating Redditor. Redditor ba ang tawag doon? Hindi ko rin sure. Yeah, Redditor. Ayan, Redditor. Ayan. Sabi niya dito, ang kanyang story ay, mayroon akong boyfriend. We've been for almost 3 years. He is kind, a good provider, a great cook, and most importantly, someone you can rely on for everything, especially at home. Ayan. But here we are. My friends always judge my boyfriend's appearance. Kesyo hindi daw gwapo. But daw ako pumatol sa kanya, I'm too pretty for him. I just kept silent and as if pa-laugh na lang every time na binabash nila boyfriend ko. Pero deep inside, na-hurt ako sa mga pinagsasabi nila. I don't know what to do. Should I tell my friends frankly about this matter? Should I stay away from my friends? Ayan, sa ating mga katoto na yan, no, kayo ba? Kung kayo ba ay mapupunta sa ganitong sitwasyon, ano ang inyong gagawin? Pero bago natin yung sagutin, mga katoto, no, sa mga viewers natin, i-comment nyo na ano ba inyong gagawin. Pero bago natin yung sagutin, nag-release tayo ng post dito, friends, Carla and CJ, about this topic. So, ang tanong natin sa ating mga katoto, ayan, sa inyong opinion, may role bang ginagampanan ng inyong mga kaibigan sa pagkakaroon ng magandang relasyon? As in relationship ito towards a partner. Ayan, ano ito?
So ito may nakuha tayong some answers mula sa ating mga katoto. Ayan, so pasensyahan nyo na aking nagawang presentation mga katoto. Pero next time babawi po tayo na mas malinaw at mababasa rin nyo. So unahin natin ang comment ni Alvin Carillo. Ayan, happy viewing, Vin. Sabi niya, oo, may malaking role ang mga kaibigan sa pagkakaroon ng magandang relasyon. Sila ang maaaring maging gabay, taga-suporta at minsan tagapuna kung may hindi maganda sa isang relasyon. Kumbaga sila yung taga-suporta, taga-salamin ng katotohanan, balancing factor, influence standards at decision making. Sa madaling salita, may mga kaibigang mahalaga ang papel sa pagbuo at pagpapanatili ng isang masaya at malusog na relasyon. Pero, hindi, nasa sa atin pa din ang desisyon kung paano natin pangahawakan ang relasyon. Ayan, meron Tama. At sabi din ni Ma'am Annabel de la Cruz Oquiña pala, sorry. The Katoto Podcast, may masasandalan at may malalapitan. Sila ay handang sumuporta sa'yo. Ganyan ang tunay na magkakaibigan. yan. Okay. Ayan. Galing kay Fanny Ham, sabi niya, sa panahon ng kagipitan ay malalapitan mo at mahihingan ng tulong. Ayan. Okay. At sabi ni financial ba yan? Amari Lee, si Go, Amari friend. Lee, Go, ano. sa mga TJ. favorite nating fans ng hi Amari, sila yung masasandalan mo kahit di sa pinansyal, pero sa emosyonal. Handa silang sumuporta sa'yo kahit ano ka man or sino ka man, lalo kung kilala nyo na ang isa't isa. Yeah. Yes. Ayan. Ang ganda, no? Ang galing. Ramdam mo rin sa mga katoto natin yung nakikita rin, na-appreciate ng ating mga katoto or at least ng community, yung factor na pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan, no? Na kumbaga, laging may masasandalan and laging may, kumbaga, when times get rough, no? At least meron kang kahit papanong baka. Pero eto friends, question, no? From for our discussion na lang din. Sa inyong opinion ba, no? Balik ko lang dito. Sa inyong opinion ba, paano nakakaapekto yung mga kaibigan sa isang relationship? No, for example, kayo, nakaka-affect ba sila sa inyong opinion? Go. Ayan. For Go, me, Carla. slightly. I think I had an experience with that before pa. Oo. Na parang they had like a hunch na parang feeling ko red flag. Tapos, pinalaunan like, oh my God, totoo pala. Parang ganon. So, yeah, malaking factor. Pero alam mo naman, yung mga tao, pag nabubulag sa love, di ba? Yung green nagiging red. So, I mean, sorry, the other way around. Yung red nagiging green. Yeah, So, colorblind. Ako colorblind. True. Yan. Ikaw, Boss CJ, based on your experience. Para sa akin, conforme sa intention ng kaibigan. Kasi minsan, sometimes, lalo yung sa nakita ko lang yung mga single na tao, misery loves company kasi eh. So, pag single sila, kailangan single ka rin. Kumbaga, kung wala yung isa, dapat lahat wala. Oo, kunyari, you're out at the bar, di ba? Kasama mo yung friend na yun. Tapos, may mag-approach siya yung lalaki. Tapos, yung friend mo yung lalapit na she's not interested. Parang, what? Okay. Okay. Anyway, isa yun. Other thing is, gusto ko ring malaman nung humihingi ng advice from the friend na the information comes from you. So kung gusto mo ng matinong advice and straightforward advice from your friend, kailangan lahat ng information is nandun, hindi yung puro negative lang or puro positive lang. And another thing I want to tackle, sorry if I'm going on a tangent here, pero another thing I want to tackle, especially for women, boy best friends. Women, there is no such thing as a boy best friend. Siguro, you've had a successful friendship for a long time. Pero, a majority, sorry brother, but it's true, a majority of boy best friends, I'm talking about 95% of the time, is that they're waiting for their opportunity and that's it.
They're just there for the opportunity. And I've seen it happen 95% of the time. At the moment na mag-show ka ng vulnerability, they will go after you, girl. So Tama. they're not always out there for your best interest. Agree. Sometimes they will absolutely thrash the other guy para lang makuha Oo nila naman. yung chance nila. Yeah, sabi nga namin is a shoulder to cry on is a dick to ride on. So I know, I guys, was about to say that! pag meron siyang boy best friend, magdalawang isip ka. Parang Palayuin mo for na me yung din, no, lalaki as a kasi. guy, parang red flag din yun. Kasi It's a red flag, my parang, brother. parang lalaki din ako, no? Parang vulture kasi yan eh. Parang nag-aantay lang yan ng Ramdam ko yan. Kuha mo. tamang Kuha pagkakataon mo. na kapag medyo nagkakalabuan, no? So, kung may friend kayo na ganyan, so medyo red for me ha, as a guy na red flag yun kasi bakit ba't kailangan ng boy best friend? Even girl best, I don't know kung sa girl, no? Pati Pero, yun, hindi. It applies. It applies. ayun. Pati sa lalaki. Okay, wala rin naman kasi akong girl best friend, pero yung Yeah. so, sa boy best friend, I don't think for me din, no. Sorry, No. to add lang din doon sa sinabi ni CJ. Ayan. Ikaw, Carla, what No. napareact ka doon kanina. Yes. Go. Like, kasi totoo yan, Jep. As a female, no, CJ, Jep, I agree. Kasi nakakaramdam naman kami, hindi naman kami tanga. I mean, hindi naman kami manhid. So, Yeah. gets ko yan. I never considered someone na parang boy best friend. Parang close friend, nag-boy, or Yes. nag-guy. But I wouldn't call them like, oh, he's my boy best friend. Never. Friend, Just pwede. friend. I mean, si Pero CJ close ko oo. before. Oo. But we're good friends. We were good friends. Yeah. Pero but we're like, not best friends. yeah. I consider him as a friend. Ganun lang. Yeah. Ayun, kaya sa ating mga katoto, no, sorry, yun lang. Just in case lang, no, may mga listeners dito na may mga friends kayo, tapos, kasi baka factor din yun dito. For example, dito kasi, dito the title is boyfriend or friends. So, pwede rin kasi itong maging, gender neutral na pwede rin itong maging, sa Gusto ko lang, girlfriend or friends, di ba? Gusto ko lang i-point out, si Mrs. kasi may mga problema sa akin before na ganyan ng mga girl best friend. Tapos, my friend right there, John Ray, isa siyang naka-experience ng boy best friend. So, alam nila yan. Makaka-relate yung mga yan dito. Hi, Angeline. Ayan, happy viewing po mga katoto. Ayan, shout out doon John Ray de la Peña. I think suki na rin Oo, natin. nandun din siya. Nandun din siya episode 1, episode 2. Yeah. Pero, ayun, going back to si Jerome 10, episode 1 and episode 2, nandito rin yan. Yan. Ayan, happy viewing, brothers. Ayan. Pero going back doon, so, no friends, no? Pero paano naman? For example, paano ninyo haharapin kung yung so for example, you have this partner, no? Pero hindi gusto ng friends ninyo. Yung for example, kahit anong explain ninyo na hindi namin siya gusto for you. What will you do? Ano yung mga sa tingin ninyong dapat bang mamili? On your opinion, dapat bang mamili kasi ayaw ng friends mo? So may tendency na magkakaroon na parang hatakan kasi may date kayo ng partner mo tapos ayaw ng friends mo, kailangan wag mo na siya isama, something ng ganun. What will you do, friends? Kayo ba? Paano kung ayaw ng friends si boyfriend or si girlfriend? Ikaw, Carla, what do you think? I think I've had an experience before na I usually hang out kasi gusto ko usually parang kasama yung partner tapos yung friend, ganun. Parang just to get to know the partner as well at saka yung friend. Parang, di ba? Parang ganun. Depende rin kasi sa personality ng friend tsaka ng partner. Di ba? So, game naman sila, ganun. I really, kasi gusto ko talaga yung masaya lang. Like, hang out, getting to know each other, like, just plain hanging out. Kasi I'm that type of person. So, ayoko ng may animosity, ganyan. Yeah. Pero, so far, thankful naman ako mga friends ko na they're very open-minded and stuff. Hindi naman judgy or friendly naman, oo. Ganun, oo. How about you, brother? If Para ayaw sa ng akin, mga friends mo, ganun. Actually, looking back 15 years ago, nung naging... Oo. Nung naging kami ni Mrs., all of my friends didn't want her.
Very relate si Mrs. doon sa topic natin today kasi they're judging her for her looks. Don't get me wrong, my wife is very beautiful. But I think what's you've going on mentioned is, her. Yeah, you've mentioned that to me as well. tapos yung Way back. friends ko, they all don't like her because they're comparing her to all my exes. Mm-mm. Hindi sila marami, pero they're comparing her to them. Yeah. Which is, ayun nga, ang akin, mahal ko yung naging GF ko. So, your opinions don't matter to me. You can dislike her all you want. Pero I won't listen to you. That's my GF, not yours. You choose yours. Alam mo yun? Yeah. It will never matter to me what others' opinions are. Meron akong stand sa sarili kong gustong gawin. At hindi Mm-mm. makaka-apekto yung sinasabi ng iba para sa decision making ko. Yeah. Yeah. Ayan, I agree with you, brother, no? Kasi in the end of the day, for me, ano lang naman eh. For example, there are things na there are things na kung bakit nagiging ayaw nila doon sa, kunwari, for example ako, halimbawa ako ayaw ng friends ko sa jowa ko ngayon, halimbawa. Pero hindi naman. Pero yun, clarify ko lang sa jowa ko nanonood yun. Pero yan, hindi naman. Pero kung sakali lang no na hindi nila magustuhan yung jowa ko, I will, for me, nasa akin yung problema. As ako yung nasa pagitan kasi nila eh. Maybe there are times na may mga bagay kasing maaring hindi nakikita ng mga kaibigan natin towards doon sa partner. Of course, yeah. As a mediator, nasa pagitan nilang dalawa, role ko na ipakilala kung paano ko nakilala yung partner. Kasi basically, in the end, kung titignan natin, no, nakilala ko yung jowa ko, nagustuhan ko siya eh. Yeah. Malamang may mga kaya ko rin ipakita sa inyo kung bakit ko siya nagustuhan. And Yeah. ang role ang role nung mga friends doon is to accept yung decision nung kaibigan nila kasi kayo nga base nga doon sa comments natin, 'di ba? Kanina doon sa mga katoto natin na nag-comment, kayo yung sandalan eh, friends. So, Tama. hindi nyo instead na ayawan ninyo kung sakaling hindi nyo talaga gusto, no? Hindi ko naman sinasabing plastikin ninyo. Pero mahalaga siguro, tama ba I-try. I-try ninyo na unawain kung bakit nagustuhan. Kasi, based on my experience, hindi ko naman magugustuhan yung person or yung partner ko ngayon kung hindi naman ito pasok sa values ko eh. And as well as yung mga friends ko, hindi ko rin kayo magugustuhan kung hindi kayo pasok sa values ko. Yeah. Parang Right. for me, bakit hindi nyo magugustuhan? It's either dalawa lang. Ay, isa lang. Maaring sarado ang isip ninyo. Or baka kayong may gusto sa akin. Charing. Kasi going back doon sa sa story ng brother, di ba? Kaya nasa ano yan? Nasa ayaw kung ano talaga yung intention ng kaibigan mo. Yeah. Yes. Oo. Kumbaga, yan nga yung sabi dito sa question is, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So, it will reflect sa iyo as a middle person kung paano mo pinapakilala yung jowa mo. Kasi for example, dito nga sa story natin, a good provider naman, masipag kasi as per going back lang dun sa good provider, great cook, ayan. And most importantly, someone you can rely on, 'di ba? Nakikita mo 'yan. Mahalaga na as a partner, ipakita mo rin sa iyong mga friends na ganun yung taong nagustuhan mo. Kaya siya yung naging partner mo. No. Yun. So kaya naman Wala ako during that time, friend. Brother Jeff, I lost my group of friends. Really? Really? Yeah, just to be with my wife. Relatable. Ikaw rin bala? Yeah, of course, I did. Parang nakakaramdam na parang, ganito, bakit ganyan, ba't ganun? Tapos, of course, you choose, yung partner that time. So parang, okay. And then, they disappeared. Parang, tapos, yung realization kasi comes after. Oo. Ay, oo nga. Parang something clicked. So, yeah. So, parang, correct me if I'm wrong, friend Carla, no? So, parang, may point din sila friends.
kung bakit tawag dito, ayaw nila doon sa naging partner before. Yes, yes, yes. That's the good factor naman din talaga na merong checkpoint in a way na pero in the end of the day ngayon katulad ng sinasabi namin mga katoto no na yes may they can say their opinions pero in the end of the day tayo pa rin na magde-decide and mahalaga na ma-count tawag dito ma-factor in natin in every reason and every opinions ng bawat isa. Bakit ayaw ninyo? Bakit ganyan? Kasi in the end of the day, ikaw pa rin naman eh. Ikaw pa rin naman yung magde-decide. I think, hindi naman friends lang, pero I think yung universe, wow, very Yeah. Parang they will let you experience na lang in years to come kung ano talaga yung samahan na yun. So, for me, maganda rin siya kasi kasama rin siya sa experience mo as a person. Kung ano man yung growing. Totoo. So, parang lalo akong nagkaroon ng wisdom kung ano man yung napagdaanan ko that time. So, it's a good experience na rin kahit pa paano. So, yeah. Na-curious lang ako, friend Carla, nung nabanggit mo na-realize mo na tama pala sila friends. Naging nag-get together ba ulit kayo ng friends mo before or no? Online. Yeah. Pa rin din naman talaga. Well, ayun nga, that's the role of friends, no? Pero again, hindi naman kayo yung yung kumbaga, hindi kayo yung pilot, di ba? Oh, yeah. Pero ayun, pero ito, question na lang din, no? To add na lang din. Kapag ba on your experience, no? Kapag ba nagkaroon kayo ng jowa, for example, nagkaroon na kayo ng jowa, sinagot niyo na yung mga nanliligaw or yung sumagot na yung mga nanliligaw or mga niligawan ninyo, dapat ba na na ipakilala agad ito sa friends? May ganun ba na ito ipakilala ko na agad to kasi kami na ganito ganyan? May siguro soft launch. Charot. May soft launch. Soft launch? Oo, alam mo naman in this day and age. Parang opening. Diba? Yung mga ganong term, alam natin yan. May soft launch, ganyan. Why do you think kailangan soft launch lang? Parang hint-hint lang ba? Paano ba yung soft launch? Pero testing the waters pa lang, diba? Siyempre. Kasi anything can happen diba? So, yeah. May soft launch, ayan. Ikaw ba, Boss CJ? Si CJ kasi may asawa before ba, pinakilala mo agad si Missy? Before, hindi, siya. Pinakilala ko siya agad. Sa mga before, yung mga ayoko ng, alam mo yun, iba-iba tayo ng ng preference. During the time before ko makilala si Mrs., mas gusto ko yung quiet lang. Alam mo yun? Pero nung nakilala ko siya, sabi ko, feeling ko, ito na. Kaya pinakilala ko kaagad sa lahat. May ganyang instinct din ako, brother. Actually, same tayo, no? May mga relationships ako before na parang 3 months before na tsaka ko lang ipapakilala. Pero itong, nung itong huli, parang parang, ay guys, may jowa na ako. may ganong instinct Hindi ko alam siguro baka as we grow old. As we grow up. Ayoko nang grow old. As we grow up, may mga tendency na parang, ito, seryoso na ako dito. Parang, this is the one na. Parang gusto ko, as early as now, maipakilala ko na rin. Nang sa gayon, magka-get together na rin sila. And parang, kumbaga, alam nyo yun, maging friends na rin. Kasi, kumbaga, as a guy, gusto ko kasundo ng mga friends ko yung jowa ko para walang uy, sama ka naman sa amin, ganito ganyan. Parang ayoko kasi yung sama ka naman sa amin, wag tayo lang. Ayoko nang ganun. Parang may nale-left behind. Lalong-lalo na kung girlfriend or for example maging asawa sa future, no. Ayoko nang parang may nale-left. May awkwardness, no. Yeah, oo. Ang hirap kasi i-manage yung mga kapag hindi magkasundo yung friends at saka partner. Lalong-lalo na birthday mo, alangan namang mamili ka ng papa-attendin mo, di ba?
Oo. Mag-iinuman kayo, sabihin ng jowa mo, sino na naman, sila na naman, ayoko ng mga ganon. Kasi, kumbaga, naging part sila ng buhay ko na nakasama ko sa hirap, sa ginhawa, sa tawanan, sa lungkot. As much as possible na sana as a friend, maunawaan mo or lagi kitang makasama na pag nag-celebrate ako, sana lagi kitang kasama sa mga celebrations ko na habang kasama ko rin yung significant other ko. Oo. Tama. Ayun. Meron akong parang naisip lang. What if Oo. yung may mga friends na nagto-tolerate ng hindi maganda doon sa partner? Halimbawa lang, naisip ko lang siya. Paano nga? Sige, sample, Carla, example. Yikes. Oh no. Oh no. Oh no, let's not go there. Sige. Pero I will try to answer. Correct me, ano mo na lang ako, Carla. Pero if hindi nagto-tolerate, tinotolerate yung hindi magagandang actions. For me, dapat Friends mo pa rin. Siguro, Friends pa ba yun? Parang ganun? Friends ba talaga siguro yun? babalik doon sa values ng sa sarili na, for example, for example lang, ito di ko alam kung ano yung story, Carla, ha, pero let's say sabihin natin, alam ng friends ko na may jowa ko, tara, bar tayo, ganito ganyan, maraming girls doon, ganito ganyan. Alam nilang may girlfriend ako. Tapos pinupush pa nila sa mga something na ganun. Parang for me, babalik ako doon sa ito pa ba yung friends na nakilala ko before? Kasi for me, for example, hindi ako mahilig mag-bar or I don't want to meet new people na for flirt something ganyan, 'di ba? Parang for me, teka. Kasi babalik ako doon sa tell me who your friends are. Sorry, sinulat ko 'yun dito. And I'll tell you who you are. So parang pag negative na sila, babalik ko sa sarili ko, friends ko pa ba sila? Or mga na lang, kakilala na lang. Kasi kumbaga, hindi ko na nakikita yung sarili ko sa kanila. Hindi ko na nakikita yung values na meron ako sa kanila. Mapapa-question ako. Baka friend kayo, pero hindi na kayo good na friend. Parang for me, that's my take. That's my take for the people who tolerate yung negative actions towards na alam naman nilang in a relationship yung person. Yun. I appreciate ba? Si CJ. Ako, yung palagay ko sa ganon, once na wala na sa intentions ng friend mo yung best interest mo, I don't think they're worth keeping. Para sa akin kasi, once na, especially sa sitwasyon ko, I have a family, ito na yung family kong una. So, my family comes first, asawa at anak ko, and then yung pamilya ko, saka lang papasok yung mga good friends ko. Sometimes, people grow apart kasi iba yung crowd ko before, iba yung crowd ko ngayon. That's right. Isa sa mga crowd ko before, just about a few months ago, nag-message sa akin, Paps, busy ka? Sabi ko, bakit? Papatira ako sa'yo. Sabi ko, Tol! Sabi ko, tapos na tayo dyan. Sabi ko, pamilyado na tayo. Bakit may mga ganyan ka pa message sa akin? Ibig sabihin ko ba, may high contrast yung friend group ko before sa friend group ko ngayon. And you grow apart. You grow apart. And you sometimes you outgrow your friends. And you can't help it. Pagka masyado ka nag-cling on to friendship, sometimes nagiging unhealthy na. To the point na, siyempre, para sa'yo, importante. Sana nandito ka. If nandito ka, sometimes, importante nga na para na kayong pamilya. Ilang taon na kayong magkakilala. Tapos nag-outing kayo. Hindi nakasama yung kaibigan mo. Bakit? Kasi nasa pamilya niya. Sana intindihin mo. Hindi ka niya gustong kasama. Hindi dahil hindi ka gustong kasama. Dahil yung mas importante sa kanya, yung nararamdaman ng asawa niya. Kasi ganun naman talaga dapat. Yes. I think nag-iba ng priority. Go Carla, go. Sorry. Coming back from the Redditor, 'di ba sabi niya, yung mga friends niya parang inaasar yung partner niya.
So, Ayan. I think yun na yung parang siguro yung gauge, hindi gauge, parang kailangan niya i-assess kung, you know, same wavelength pa sila with her friends. Yeah. Diba? Totoo. Kung, kasi parang, okay, ito ba, magiging kasama ko ba to, like, sa hirap or sa ginhawa? Or like, paano kung ito'y nakatuluyan ko, yung partner ko? Parang ganun. Masusuportahan pa kaya ako sa kunyari kung ikasal sila or, you know, aasarin pa rin ba siya? So, parang, I think, dun yung sinasabi mo, CJ, na may falling out May na. falling out, oo. Hindi na Tsaka nagmamahal. understandable yun. You outgrow them kasi talaga minsan. You outgrow Yeah. them. Kasi may Depende mga pa rin friends siguro na, may go. mga friends na parang alam mo yun na ganun pa rin na parang I think you need to have smart friends. Taray, you need to have smart. Yung alam mo yun, hindi totoo yun totoo yun kasi I have friends na 10 plus years na. Bakit si Jay? Ba't ka tumatawa? Parang Akala ko sasabihin mo. Ni, Hindi, akala ko sasabihin nila lang kasi I have smart friends and I have bobo friends. Wait lang! Totoo yan! sana doon lang ako yung, kung ako kasama ko doon, sana sa gitna lang ako Hindi. Go. Hinahanap ko yung tamang term. Pero yun na nga. Sige. Diba, may blessed naman kahit tayo pa paano na I have like friends who are over like 10 plus years, ganyan, na parang masarap talaga magkaroon ng smart friends, to be honest. Like, hindi nila i-judge kung ano man yung mga decisions mo. Like, it's up to you. Like, ikaw bahala kung ano yung decision mo, mga ganun. Yeah. So, Oo. Kumbaga, mga katotohan, smart friends meaning not necessarily academically. Kailangan. hindi lang Hindi academic. ganun more likely smart friends like they are open to what you want, open to your feelings, sensitive sila sa mga sinasabi nila kasi may mga friends din talaga tayo na parang alam nyo yon, parang may halin tulad ko yung sarili ko sa kamatis. May kamatis ako, tapos may kamatis kang kaibigan na nauuna siya, nabubulok, na kapag kadikit mo yung kamatis na yan, madadamay Mabubulok ka. pa rin. Madadamay ka. Kung ipipilit mo na idikit yung sarili mo sa mga bulok na kamatis, eventually, bulok ka na rin, mandadamay ka pa ng ibang kamatis na maaaring mabulok din. Kaya agree ako doon sa sinabi ni Carla no, na you choose na actually based on my experience, pinipili din natin subconsciously napipili natin yung friends natin Yeah, of course. Yan kumbaga mahalaga na piliin mo yung smart friends na alam mong hindi ka gagaguhin, hindi naman necessarily na always nandyan, pero alam mo yun yung kasi may buhay din naman sila, pero alam mo yun na open sila doon sa mga sa mga values mo sa sarili, and alam mo rin yung mga pinahahalagahan nila sa sarili kasi again being a kamatis no na sensitive din sa mga bagay-bagay, mahalaga na piliin natin yung mga bagay na alam natin ikabubuti din natin, and maging sana as a friend din maging mabuti rin tayo sa kanila. Wag tayong maging bulok na kamatis na magiging rason kung bakit mabubulok din sila. Dapat shiny kamatis tayo always. Yeah. So, lagi tayong nililinisan. Pero some people can't help it. Some people can't help it. Sometimes they're just really not the smart friend. Hindi ko sinasabing you're the anything else, pero sometimes you're just not the smart friend. Sometimes you think you are. Yeah. But unfortunately, you are not. Pero para dun sa mga tao na nakaka-experience ng kaibigan na gano'n, they think they're the smart friend, or ikaw mismo sa sarili mo na feeling mo, parang may mali ba sa akin, may kulang ba sa akin? It's time to reflect, friend. Baka ikaw yung non-smart friend. I'm sorry, hindi. You need to change. You need to change. Kasi that's a good way to put it, like non-smart friend instead of using the other term. Yeah, if you're not the smart friend and napapansin mo na nilalayuan ka ng tao or hindi ka gusto baka ikaw yung outlier, no? Diba? Hindi, I'm just saying kasi it's an opportunity to grow, and any opportunity to grow is welcome sa buhay natin, diba? Yeah. So, para hindi tayo mahiiwan, grow lang tayo ng grow, ha? So, if you have a friend that's, medyo tagilid,
Sometimes mas maganda na you let them know kasi friend mo sila di ba? Friend mo Yeah. sila Of course. Tapos if nararamdaman mo na parang may mali, friend, take a hint. Yan na yan, friend. Take a hint, take a hint. Baka ikaw na yan. Ayan. Oo. Agree doon. Kasi ito rin siguro yung magiging challenge sa mga katoto natin no, na kasi may mga friends din talaga tayo na parang sa super friend natin hindi natin maiwanan na parang sila na lang yung sinusumbungan natin na parang napalapit na yung loob natin and then eventually sila na yung ay wag ka nang ganyan, ganito, ganyan, hindi ko siya bet para sa'yo. Pero in reality, no, kaya pala hindi niya bet kasi either siya may gusto doon or wala rin siya. Kasi may mga ganong tao na kapag wala ako, dapat wala ka din. Dapat wala ka din. Oo. Damay-damay. Ganun. Damay-damay. Yan nga yung sabi ko Ayan. kanina, di ba? Misery loves company. Oh, yeah. Yan. Yan, kaya sa ating mga katoto, no? Ayan, kayo ba? Kumusta yung mga friends niyo? Tinag nyo na ba? Dito sa ating hindi ko sinasabing hindi sila yung negative friends. We want na makapag-share ng mga experiences dito sa ating live. So basa lang tayo ng ilang comments dito mga katoto. From ayan, ito mula dito kay Mrs. ni Boss EJ, ayan. Ito siguro comment niya kanina. Depende kasi sa reason nila why they don't like the person. If it's because of the look, like what the sender says, no? Parang yung friend mo na yung medyo may problema. I agree. Kasi hindi lang naman, medyo surface level yung basihan ng mga friends. Para for me, ayoko na lang maging friends ka. That's my opinion. No? Pero kung ganun siya mag-isip na kung na-explain mo naman katoto, no, na kung paano ka vina-value nung jowa mo, tapos na-explain mo naman, tapos sabihin lang nila na, ay hindi, mas maganda ka, mas makakakuha ka pa ng ganyan. Hindi lahat. Isipin mo, nakakuha siya ng catch brother. Nagluluto, nagpo-provide. Alam mo yun, ninaalagaan siya. Andun na. Magkahanap ka ba ng gwapo na lolokohin ka lang? Diyos ko naman. Yeah. Diba? Tama. May naramdaman ako. Ayoko na magsalita. Wala, nag-react lang ako. Nag-agree naman ako kay CJ. Sige. Tama. Ayan. May comment from ayan na to, from Rowena Golong. Ayan. Ganun talaga, love is blind. Kahit na anong sabihin ng mga friend mo. Ayan, ito nga yung sinasabi din kanina siguro natin friends na minsan, sabi ni Carla, no? Yung red flag, nagiging green. Ayan. Depende doon sa kung gaano ka in love, no? That's why, doon papasok yung role ng mga friends natin na talagang, friend, teka, mukhang red flag yan, no? Ayun. Ayan. Kaya naman sa ating mga katono, keep on tagging, keep on sharing yung episode natin today. Nang sa ganyan, mas marami pa tayong makakwentuhan for our live podcast. Ayan, kaya naman. Sila Amari. Yeah, andito kanina. Pero nakita ko na sila, shoutout po kila Ninang, kay Ma'am Rowena po. Yeah. Tsaka kay Luisa po, nakakarating lang. Hello po, good evening. Ayan, happy viewing po sa inyong lahat. Ayan. Kaya naman mga katoto, no, before tayo mag-end, meron lang kaming iiwang quote para sa inyo. Ito, pinag-isipan din talaga to Charing. Ayan. Dito mula sa ating podcast, ang quote natin for today ay, ang tunay na kaibigan, ipinapaalala sa iyo ang mga dapat mong makita. Hindi yung sinisira ang taong mahal mo. Yeah. I agree. I super agree. Sila yung dapat mong makita and hindi nila sisirain kung ano man yung dapat na merong relationship. Ayan, kaya naman mga katoto, before tayo mag-end, no, mag-iwan lang kami ng ilang mensahe mula sa ating mga kasamang katoto dito. Yan. Carla, ikaw, any last message para sa ating mga katoto? I think wala namang kailangan pagpilian. 'Di ba kanina parang sabi nung sender kung sino yung pipiliin niya, yung boyfriend, yung partner or yung friends. Kailangan siguro pakinggan mo rin yung friends mo kung may nararamdaman sila towards the partner.
hindi ko sure kung kailangan mo ba sabihin yung mga sinasabi nung friends dun sa partner. Medyo, you know, I did that before, pero yun na nga. Pero anyway, wala kang kailangan pagpilian. You have to be open kung ano sasabihin ng dalawa or kung ano yung nararamdaman ng parehas Yeah. na parties. So, yun lang. That's for Yeah. me. You have to be open and yun na nga, yung kanina sinabi mo na medyo may falling out na rin doon. Minsan wag na nating pilitin yung friendship. 'Di ba? Kung hindi na talaga kayo na nasa same page ng friend mo or friends mo, group of friends mo. Yun lang. You can always, pero alam mo yun, depende kasi sa age din eh. Kasi for us, like millennials, ito 30 plus, totoo lang, ang hirap na rin magkaroon ng kaibigan na totoo. Alam mo yun? Totoo. Ramdam ko yan na parang, ang hirap makipagkaibigan na ngayon ha. Oo. Kasi- Like, more on ano na eh, parang quality over quantity eh. Oo naman. Totoo yung, I mean, based on my experience way back, no, quality over quantity. Dati masaya ang marami. Oo. Pero Oo. ngayon mas gusto ko na yung totoo. Yes, oo. Kahit mga 5 lang yan, diba? Oo. Saya, Yeah. yun lang. Thank you, Carla. Thank you very much. Ayan, Boss CJ, ikaw ba? Ano ang parting message mo para sa ating mga katoto? Para sa akin ang mga friends is they come and go. Pagka masyado kang attached dun sa mga bagay na hindi permanent, magkakaroon ka ng struggles like having to choose between things just like that between your friend and your partner is not something that a good friend would do. Na they would have you choose between them, no. Pero in the kay letter sender, in her case, it's not really the friends asking her to make a choice. It's just kinimkim niya yung nararamdaman niya. Yeah. Na pinabayaan niyang i-bully yung boyfriend niya. Pero dapat kaibigan mo nga di ba? More than anyone else, dapat ikaw yung makikipag-usap sa kaibigan mo. So the moment that they try to badmouth your partner, you punch him in the face. Hindi, kausapin mo sila. Kausapin mo sila, di ba? Sabihin mo, hindi ko gusto yung sinabi mo, kaibigan. Wag mo ulitin yon, ha? Pero kung meron kang ibang sasabihin, katulad ng constructive criticism na medyo magastos siya, medyo gano'n, okay lang sa akin yung gano'n. Pero isasabihin mo sa akin na hindi maganda asawa ko, magsusuntukan tayo ng di oras. Yeah. Ganun I lang agree. yun. Kasi choose your friends and pahalagahan mo yung partner mo na nakikita mo yung future mo with that partner. Ayan. I agree. No, actually, to add na lang din talaga, I like to reiterate yung sarili natin na parang how friends or how we affect our friends, no, na kung tayo ay magiging masamang kamatis, no, na inaamag at nabubulok. Kung may na-realize ka na mga katabi mong kamatis medyo nabubulok na, iwasan mo na. Kasi in the end of the story, madadamay ka. Sabi nga, 'di ba, parang ano yan, tawag dito, makipagkaibigan ka, badly put ha, makipagkaibigan, hindi ko masyado alala yung kung paano ginamit, pero makipagkaibigan ka sa 5 pulubi, ikaw yung pang-anim. Parang ganon. Makipagkaibigan ka sa 5 milyonaryo, ikaw yung pang-anim. Kasi parang going back to the tell me who your friends are, etc. Ganon yung magiging effect sa iyo. Kaya yun mahalaga na pinipili natin ng tama yung ating mga kaibigan, and mahalaga rin na maging mabuti rin tayo sa ating mga kaibigan dahil it will reciprocate kung ano yung value na binibigay natin sa kanila, yun din yung magiging value nila sa atin. Ayun. Yeah. Pero ayun, tuwad lang pala friends, no. So actually itong topic natin way back, no, nung nagtanong tayo doon sa episode tawag ito, inaksyonan na rin natin ng katoto natin, no, yung Redditor. So dito sabi niya, update, ayan, I've already confronted my friends. Clap, clap, clap. Ayan. Because as a girlfriend, di rin ako mapakali. Yes, nadawag ako, but I will surely na di na mauulit yung mga pangbabash. I love my boyfie so much. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Ayun. So yun naman talagang nakakatawa yung katoto natin na nag-take action din talaga
doon na pinangatawanan niya na ay hindi, boyfriend ko is so good, no? Wala nang kapantay ang jowa ko na ito. Yan. Kaya naman sa ating mga katoto, no, I hope na marami kayong natutunan dito, lalong-lalo na sa may mga friends diyan, no, na ay mga katoto natin diyan na may mga boyfriend na hindi medyo kagustuhan ng mga friends ninyo. So mahalaga yung opinion nila, pero hindi ibig sabihin no na dapat makokontrol ka ng opinion nila. Ayan. Kaya na before tayo mag-end, I would like to promote our Weaves and Wonders. Kaya naman sa ating mga katoto dyan, no? Ano nga ba ang Weaves and Wonder? Ito ay isang initiative ng isa sa mga initiative ng ating kasama na kung saan it supports yung ating mga katutubong mangyan sa Mindoro. Ayan. If you want na to purchase some bags, ayan. So, ang maganda dito mga katoto is handmade itong mga bags na to. So, nawawala lang yung pinadala sa akin last time. Pero ayun, ang ganda din ng bag talaga. Mararamdaman ninyong handmade siya dahil matibay and actually no, parang pinaghirapan din talaga ng mga katoto natin, ng mga katotong mangyan natin. So lahat ng mga mabibili or lahat ng proceeds ng produkto mula sa Weaves and Wonders ay mapupunta sa mga katutubong mangyan natin dito sa Mindoro para sa kanilang mga missions, sa mga missions and other mga pangangailangan pa and actually livelihood nila. So I hope sa mga katoto natin diyan, I thank you very much Papi CJ for putting our yung link kung saan pwede niyong i-follow yung Weaves and Wonders. Ayan. Actually last time ay meron pang 3. Last 3 na bags na lang remaining. So I hope sana maubos na ninyo ito and para makapag-produce. So sa susunod naman ay makapamili pa tayo. Lalong-lalo na no, baka bet ninyo this coming Valentine's no, may pangregalo ninyo yung mga ganitong products na gawa ng ating mga kapwa Pilipino. Ayan. And that's it lang that's it lang. That's it for our episode for today. And I hope mga katoto na marami kayong natutunan mula dito sa ating konting kwentuhan kung sino nga bang dapat piliin, boyfriend o friend. And actually, walang dapat piliin. Kaya naman, sa ating mga katoto, thank you very much sa pagtutok, sa pag-comment dito sa ating live na and I hope na sa mga susunod na episode ay makakasama pa ninyo kami. Ayan, babalikan nyo kami yan. And dito kasama namin si Carla and si Papi CJ. Muli, this is Katoto Podcast. Kaya naman, kita-kits tayo mga katoto. Thank you. Happy weekend. Happy weekend. Have a day. Have a day. Nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikuna. Yon. Thank you very much, friends. Are we still live? Ay. Yeah, we are live. Sorry. Mga katoto, thank you very much. Diba ba yun mga katoto?